Mula nang tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Sa araw pong ito ay matutunghayan po ninyo ang isang kasaysayan na itatampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha. Inay ko, bakit mo kami iniwan? Bakit mo kami iniwan ng kapatid ko? Maring, tama na yan. Gabi-gabi ka na lamang umiiyak. Wala ka pang tulog. Maubos ang lakas mo yan eh. Ikaw rin, magkakasakit ka. Lalong kawawang kapatid mo. Bakit naman ganun kasi? Wala nang ang itay ko, pati ba naman ang inay ko? Mawawala na rin sa amin. Ganyan talagang buhay. May kanya-kanyang panahon na itinalagang pumay kapal sa bawat isa atin. Kataon na tapos ng panahon ng inay mo, kaya binawi ng kanyang buhay. Tama na yan. Paano na kami ng kapatid ko? Wala na yung nag-iisang magulang namin. Maaga nang nawala sa amin ang itay. Pati rin ba ang inay ko? Hiram lamang ang buhay natin. Hindi natin hawak. Wala tayong karapatang i-question ang pumay kapal dahil alam niya ang kanyang ginagawa. Paano na kami ng kapatid ko? Paano kami mabubuhay? Paano ang kinabukasan ng kapatid ko? Ay naku, Mari, tama na yan. Wala na tayong magagawa. Nandyan na eh. Talagang ganyan ang buhay. Wala na ang itay. Pati bang inay ko. Naku, ikaw pang magsalita ganyan eh. Kilala kita. Palaban ka. Kaya patunayan mo ngayon ang pagiging palaban mo sa pamamagitan ng pagharap mo sa totoong laban ng buhay. Paano na nga kami ng kapatid ko? Anong paano? May kainan na naipundar ang mamagulang mo, hindi ba? At malakas yun. Dahil halos katapat ng hiskwilahan, ang daanan ng tao, ang kantina ninyo, kaya malakas. Pagpatuloy mo ang ginagawa ng inay mo, kahit papano ay mabubuhay kayo ng kapatid mo. Oh, Julina, dalian mo nang kumain dyan ha. At hindi magtatagal, darating na yung bus na susundo sa'yo. Opo, maghuhugas lamang po ako ng kamay. O, pakicheck mo na yung lagayan ng lunchbox mo. Kung nailagay ko na yung baon mo. Opo, ate. Ay, yung bilin ko sa'yo ha. Huwag kakain ng chichirya at walang soft drinks. Opo, ate. Hindi pa magpapaligaw. Ganun Dapat din po. lang. Dahil ang gusto ko, makapagtapos ka ng pag-aaral. Opo, ate. Pero siguro naman, ay okay lang na makipagkaibigan ako sa mga lalaki. Ha? Sami nga. Ang susundo sa akin ngayon eh. Sami? Sinong Sami? Kilala ko ba ang Sami na sinasabi mo? Alam mo ang patakaran ko dito. Oo naman, ate. Pwede bang basta lamang ako sasama sa isang tao na hindi mo kakilala? Teka nga, sino nga yung Sami na sinasabi mo, ha? Si Sammy, na dati nating kapitbahay natin noon, na umalis dito sa lugar natin, pero muling bumalik. Hindi nga lang sa baryo natin, dahil nasa ibang bayan na sila ngayon, pero iisa ang eskwelahan ang pinapasukan namin, kaya kami naging magkaklase. Teka. Ang tinutukoy mo bang Sami ay si Sami na kapatid ni Edgardo na dati kong kaklase sa high school? Oho, na anak ng mag-asawang dating may-ari ng RTW na ngayon na nasa Italy na. Talaga? O sige, ikumusta mo na lang ako kay Edgardo, ha? Ha? Ayan. Nagbusena na yung sasakyan mo. Sige na, alis ka na. Naku ate, busi na ng sasakyan ni Sammy yun. O sige, alis na O ako. sige, mag-ingat ka.
Tingnan mo naman ang panahon, no? Ang daling lumipas. Kailan lamang ay malit lamang ang kantinang ito na naiwan ng mga magulang nyo. Ngayon ay isa ng restaurant na dinadayo pa ng taga-ibang bayan. Salamat sa iyo Nang dahil sa iyo na hindi nang iwan sa amin ng kapatid ko, nakabangon ako. Ito naman, kung makapagsalita Siyempre naman, sino pa bang magtutulungan kundi tayo na magkakapit bahay? Sabi nga sa Biblia, mas mabuti pa raw ang tao na kahit hindi mo ka mag-anak kung malapit sa'yo kaysa sa kapatid mo na nasa malayong lugar. Oo nga, no? Tulad mo, hindi naman tayo magkaano-ano pero ang malasakit mo ay wagas. Siyempre naman, sino pa nga bang magdadamayan kundi tayo-tayo na magkakapit bahay? Anumang pangangailangan ng isa't isa ay agad-agad maibibigay dahil malapit nga lang kumpara doon sa kapatid mo na kadugo mo nga pero malayo naman ang lugar. Kaya ako, hindi ko na ipagpapalit ang kapitbahay na katulad mo kahit kanino pa. Talaga? Oo naman. Dahil hindi lamang kita kapitbahay, kundi matalik ko pang kaibigan. Oh, naku, si Suki mong taxi driver na riyan na. Kala ko kumain na ito O sige, ihanda mo na ang kanyang lamesa. Siguradong gutom na yan. Oh, Suki! Bakit ngayon ka lang dumating? Akala ko kumain ka na sa ibang kantina Pwede ba naman yun, ate? Titong alam kong masarap ang pagkain at malinis pa. Bakit nga late kang dumating? Ikaw nagpapagutom ka na sa daan. Hindi naman. Nagkataon lang na yung huli kong customer malayang bahay. Marie! Marie! Ano ba namang babae to? Kung makatawag, akala mo may emergency lagi. Bakit? Yung lababo! Tumatagas na naman ng tubig. Na naman? Suki, saglit lang Kumain ka lang dyan. Bakit daw ba, ate? Yung lababo kasi, binabahan na naman. Dahil tumatagas na naman ang tubig mula sa lababo. Teka lang, tatawag lang ako ng tubiro para maipagawa ulit. Huwag na ho, ate. Huwag na kang tumawag ng tubero. Ako na lang. Ano? Ikaw ang gagawa? Bakit? Marunong ka ba? Oo naman. Kaya nga ho ako nakabili ng sarili kong sasakyan na ginawa kong taxi. Dahil sa naipon ko sa aking pagtutubero. Talaga? Oo, ate. Kaya huwag na ho kayong tumawag. Ako na hong bahala. Julina! Julina! Oh, ate, Mag-aalas 10 na ng gabi. Hindi ka ba matutulog? tatapusin ko lamang itong assignment ko, ate. Medyo mahirap. Kaya, hindi ko pa rin natatapos Naku, bukas mo na lang tapusin yan. Gumising ka ng madaling araw. Ito ang gatas. Inumin mo para makatulog ka na. Salamat po, ate. May humintong sasakyan sa tapat ng bahay. Matignan nga. Parang ganyan ang kotseng ginagamit ng Sammy sa pagsundo sa kapatid ko At lumabas ang lalaking sakay ng kotse. At dito nakatingin sa harapan ng bahay. Julina! Bakit po, ate? Yung sakay ng kotse na huminto sa harapan ng bahay. Tignan mo, nakatanaw dito sa atin. Anong kulay ba ng sasakyan, ate? Kulay berde. Di ba katulad yan ng sasakyang ginagamit ng kaklase mong si Sammy? Teka, ate. Titingnan ko nga. Baka si Edgardo na yan. Na kuya ni Sammy. Naku, ate.
Si Kuya Edgardo nga, na kuya ni Sammy. Ha? Oh, ayan. Diyan na nga yan, ate. Teka, pagbubuksan ko ng pintuan. Si Edgardo ang dumating. Anong ginagawa ni Edgardo dito? Aakyat ba ng ligaw sa kapatid ko? Naku naman, ang laki ng agwat ng edad nila. Kuya Edgardo, halika, tuloy ka. Si Edgardo nga. Salamat, Julina. Ang ating mga pala. Naiwan sa kwarto eh. Nasa loob na kasi kami ng kwarto. Kaming dalawa. Ganun ba? Oh, dito ka lang ha. At tatawagin ko siya. Ate! Oh, Julina, sino yung dumating? Si Edgardo ba? Maliligaw ba sa'yo? Naku, ang tanda na niyan. 10 taon na ang pagitan ng edad ninyong dalawa. Sa akin lamang siya matanda ng 10 taon. Dahil magkasing edad lamang kayong dalawa eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang binibisita niya ate. At hindi ako. Ano? Love of my life, you hurt me. You've taken my love, and now May himala yata akong nararamdaman. love of my life. Hoy! Can't you see? Nakikinig ka ba? Ha? Ano ka ba? Nakakagulat ka naman. Paano naman kasi? Nakakapanibago ang aura mo eh. Kanta-kanta ka at bis na bis ka pa. Saan ka ba pupunta? Ay, wala naman. Oh, kita mo na. Ano meron ha? Ano? Ito naman, para kumanta lang ang tao eh. Naku, babaeng ito ay pagkakaila pa yata sa akin. Hoy, Miss Masungit. Kapit-bahay mo ko, no? Alam ko na ang nangyayari. Nakita ko yatang pumaradang sasakyan sa harap ng kainan, ang isang kotse. Ha? Sino ba yun, ha? Sino yun? Hello, ladies. Mukhang nagkakasayahan kayong dalawa. At hindi na ninyo napansin ang pagdating ko. Naku, ang suki mo. Teka, para lang ko nang orderin nito, diyan ka lang, ha? Ipaghandang ko ng pagkain mo. Naku, friend, asikasuhin mo muna yung suki mo. Naku, Suki. Pasensya ka na. Hindi agad kita napansin eh. Napansin ko nga rin ibang aura ninyo ngayon eh. Oh, kita mo na, hindi lamang ako ang nakapagsabi, kundi maging ang suki nating taxi driver. Isa ka lang. O talaga, tinatanggap mo na ang inaalok kong pag-ibig sa'yo. Oo, alam mo, matagal na rin akong may crush sa'yo eh. Kahit noon pa. Kaya lang, naudlot nga lang dahil bigla kayong umalis. Oo, pero ngayong may relasyon na tayo, nangangako ako, hindi na ako aalis sa tabi mo. Yan ang aking inaasahan, Edgardo. At para maniwala ka, iayayain na kita na magpakasal. Ha? Oh, bakit? Ayaw mo pa ba? Kung kasi, biglaan naman yung pag-alok mo ng kasal. Ngayon ko nga lang tinatanggap ang pag-ibig mo eh. Kasal agad? Ano naman ang masama doon?
Ikapo naman tayo nasa sustong gulang na. May matatag naman akong hanap buhay. Kayang-kaya na kitang buhayin. Oo, pero may kapatid pa akong pinag-aaral eh. Hindi naman problema yun, yung pag-aaral ng kapatid mo. Hindi naman kita pagbabawalan na pag-aralin siya. Di kung gusto mo, wala tayo na magpapaaral sa kanya para hindi ka masyadong mahirapan. Naku, nakakaya naman sa'yo kung aabalahin pa kita na pag-aralin ang kapatid ko. Uy, bakit naman? Magiging asawa naman ko, di ba? Kaya tutulungan kita sa pagpapaaral sa kapatid mo. Hayaan mo, pag-iisipan kong mabuti yung inaalok mong kasal sa akin. Ano? Magnobyo na kayo ni Edgardo? Oo. Oh, bakit parang malungkot ka? Natutuwa ako para sa'yo. Salamat ha. Kaya lang, Kaya lang ano? niyayaya na akong pakasali. Talaga? Naku, yung pangako natin sa isa't isa ha, pinapaalala ko sa'yo. Dapat ay ako ang maid of honor mo dahil ako ang best friend mo. Tangi, dalaga na rin si Julina, no? Para maging maid of honor ko. Ay, oo nga pala, no? Ay, sige, kahit isa na lang sa mga bridesmaid mo, sang-ayon na ako. Teka, kailan ba ang kasal? At saang simbahang gaganapin ang kasal ninyo ni Edgardo? Tangi ka talaga. Hindi ko pa nga tinatanggap ang alok niyang kasal sa akin. Pinag-iisipan ko pa, tapos simbahan na kaagad ang tinatanong mo. Naku, sa edad mong yan, hindi mo na dapat pinag-iisipan yan. Dapat ay sinusunggaban mo na. Mali. Nabanggit ko ang tungkol sa atin sa mga magulang ko. Alam mo bang boto na silang lahat sa'yo? Tinatanong nga nila sa akin kung kailan tayo magpapakasal. Kaya muli kitang kinausap. At sana pumayag ka na sa gusto kong mangyari. Magpakasal na tayo. Will you marry me? Ha? Marie, wala na akong alam na dahilan para tanggihan mo ang inihalo kong kasal. Kilala natin ang bawat isa, hindi ba? Kailangan lang tayo naging magmulyo, pero matagal na tayong magkakilala. Edgardo? Nag-iisa ka lang. Magmula ng Tatanggapin nga ba ni Marie ang alok na kasal ni Edgar? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating tulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikden, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz,
Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Mga alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatanong